Okay. So, mga kabunyog, mga kababayan, okay, so ito mga kabunyog, ang topic ko ngayon dito, pagkwentuhan natin, nagre-reinforce umano si Kibuloy ng mga tao sa QJC compounds niya. Pinanood ko ang pinanood ko ang live ni Mike Abe, yung kanyang Mike Abe opinions. Sabi ni Mike Abe, naaalarma siya sa balibalita. Kasi sabi ni Mike Abe, mayroon siyang connection pa rin sa ilang mga miyembro at leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Alam naman natin si Mike Abe, mga kabunyog, mga kababayan, matagal yan. Matagal doon sa SM na yan, si Mike Abe. Ha? Talagang siya sa kay Kibuloy noon. Pero nung unang taon ni Marcos, pag-upo ni Marcos Jr., hindi nagustuhan ni Mike Abe ang mga negatibong komentaryo ni Kibuloy kay PBBM doon sa zona nito. Kasi sabi ni Mike Abe, ang aga pa naman, isang taon pa lang noon isang taon pa lang noon si Marcos Jr., negative na yung comment ni Kibuloy sa ilang mga sinabi nito. Medyo hindi nagustuhan yun ni Mike Abe. Kaya ang sabi ni Mike Abe, alis na lang ako. Actually, sa mismong programa niya, nag-walk out siya. Si Mike Abe. So ngayon, shout out kay Vicencio CHY. Shout out po sa inyo. Si Mike Abe ngayon may sariling vlog at nagpo-programa siya sa PTV. Siyempre, government TV yon. Ngayon, si Mike Abe, sabi niya, marami siyang kaibigan at kakilala sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, mga leaders, mga active pa sa Kingdom of Jesus Christ pero kaibigan niya, nagpapaabot daw sa kanya na yung mga miyembro at leaders ng KOJC galing sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, mayroon pa nga daw galing sa abroad. Nagpupuntahan sa Davao City ngayon, doon sa kanilang compound. Parang pinapanawagan ni Kibuloy sa kanyang mga leaders at miyembro na magsakripisyo para sa kanya. Kaya yung palang pag-serve ng arrest warrant ni Kibuloy nung isang araw, kaya makita nyo yung pwersa ng Kingdom of Jesus Christ, handa sila eh. Handa sila. Pagpasok pa lang, kahit madaling araw, inabangan agad, hinarangan agad ng mga miyembro ng KOJC. At may nakahanda rin silang bumbero nila. Mayroon din silang mga pamukpok, mga bladed weapons. Mga nakumpis nga sa kanila, mga bolo eh. Kaya actually, kinasuhan na rin ng PNP yung mga officials at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na gumamit ng pwersa para harangin yung kanilang pagsiserve ng arrest warrant. Kaya napwersa din yung PNP Special Action Force at saka CIDG na gumamit din ng reasonable force. Pero hindi naman excessive force. Katulad ng sinasabi nila Roque, nila Panelo, nila Duterte, nila Sara. Kaya ito mga kabunyog, ang lumilitaw dito, mga kabunyog, mga kababayan, yung pagdating na yon ng mga SAP at saka CIDG, handa yung mga tao ni Kibuloy. Bukod sa may tao siguro, hindi siguro, sigurado, natanim sa PNP at sa CIDG sila Kibuloy at Duterte. Pero ang isang bagay dito, handa ang mga tao ni Kibuloy sa pagdating ng SAP at saka CIDG. At ngayon, sabi ni Mike Abe, patuloy pa raw ang pagdagdag ng mga tao ng Kingdom of Jesus Christ. May mga volunteers. Alam naman natin na ang sekta ng relihiyon ni Kibuloy parang kulto yan. Panatiko yan kay Kibuloy. Kaya nananawagan si Kibuloy sa kanyang mga miyembro daw na kung naniniwala sa kanya, kailangan daw ang suporta nila, pagsakripisyo, pumunta doon sa Davao. Kaya parang nagiging anong tawag dyan? Nagsasakripisyo ngayon, nagpupuntahan daw sa Davao yung mga miyembro ni Kibuloy. Siyempre, mga panatiko nga, may mga galing pa raw abroad, nandun. Pumupunta na daw doon ngayon sa Davao, naghahanda pa daw sa parang reinforcement ang labas nito. Kasi inaasahan nilang muling babalik ang PNP, ang NBI, ang CIDG para arestuhin si Kibuloy. Kasi siyempre mag-i-State of the Nation address si PBBM eh. Makakahiya sa administrasyon niya kung hindi niya yan maaresto si Kibuloy. Kaya siguro napipressure yung PNP saka yung CIDG na arestuhin talaga si Kibuloy. Kasi ang State of the Nation address, July.
Oh, July. Kaya nga yung regional director ng PNP, sino ba yon? Si Martinez ba yon? Tinanggal. Kasi hindi niya naaresto si Kibuloy. Ha? Na nagkaroon pa ng tensyon, hindi pa naaresto si Kibuloy o sinibak. Kaya yung kung sino mang ipapalit diyan, yung pressure sa kanya ay paano niya talaga maaaresto si Kibuloy. Kaya lang ang kampo rin ni Kibuloy nag-aano rin, naghahanda rin, no? Mukhang ibang nagpaplano rin ng iba itong kampo ni Kibuloy. Shout out kay Boots Vargas, ano? Nag-ano rin 'yan. Lalo na nung nakita nila yung itong karaang araw na paglusob ng PNP at ng CIDG na no, maximum tolerance ang ginagawa ng PNP. So dahil maximum tolerance ang ginagawa ng PNP, hindi matatakot ang mga tao ni Kibuloy diyan ang harangan ang PNP kasi alam naman nila maximum tolerance ang policy pinapatupad. Ha? Wala namang violenting kaganapang ano. Kaya lalo ngayong lalakas ang loob ng mga tao ni Kibuloy na ang kailangan lang nila ay dumami sila para hindi talaga makapasok ang mga tao, ang mga PNP at CIDG sa loob ng compound ng QJC at sa iba pang mga compounds na ari-arian ni Kibuloy. Kaya ano ito mga kabunyog, itong mga susunod na mga araw, abangan natin to. Pero sabi ni Mike Abe, ang kwento sa kanya ng mga aktibo pang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, pinapanawagan daw na mag-volunteer na pumunta ng Davao. Kaya marami daw mga miyembro, may mga galing pa raw ng Baguio, iba't ibang lugar, pumupunta ng Davao para kay Kibuloy. Yan. Kaya nakakaano ito, nakakaalarma na kumbaga talagang papanindigan nila Kibuloy na hindi ito papa-aresto at hindi rin ito susuko. Ginagawa ngayon o gagamitin na naman ngayon ni Kibuloy na panangga, shield, ng kanyang mga miyembro. Kaya nagdadatingan daw ang mga miyembro ni Kibuloy doon sa kanyang kingdom, doon sa kanyang compound. At nakakalungkot dito na itong mga kasunod ni Kibuloy ay nagagamit naman ni Kibuloy. Sa halip sana na sumurrender na si Kibuloy para sa mas matahimik na hindi na magkagulo diyan, ay gagamitin niya yung kanyang mga miyembro para maging panangga niya. So posible diyan ang mga kaguluhan. Kay Arya Abra, salamat sa pag-send ng donations kaya yan mga kabunyog Sabi nga ni Mike Abe, nakakaalarma yang ganyan. Kung si Kibuloy ginagamit talaga ang mga tao, ang mga miyembro niya. Pero siyempre sa gobyerno, hindi rin yan papayag na hindi talaga maaresto si Kibuloy kasi naiinsulto na rin sila sa ganyan. Naiinsulto na rin sila sa ganyan. Kaya abangan natin mga kabunyog, mga kababayan, ang mga susunod na kaganapan. Okay? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.